dun sa 30 hectares ng KOJC compound, ilang hectares na yung nahalughog at ilang structures na rin yung nahalughog ng PNP? Any significant updates? Sa ngayon, sir, tuloy-tuloy pa rin po, sir, yung ginagawa nating search. May particular area po tayo doon na nandun ang concentration natin na ngayon dahil gumamit na nga po tayo noon ng groundbreaking penetrating radar po. Ito po yung ginagamit natin kapag may mga calamity po at naghahanap po tayo ng sign of life. Meron po tayong isang area doon na ang estimate po natin is mga 20 to 30 meters from the ground at may nadedetect po tayong sign of life. So nandun ngayon yung concentration natin at naniniwala tayo na malapit na nating matumbok kung sino itong nasasagap po nitong penetrating radar po natin. At doon po sa sagot nyo, gano'n na po ba kalawak? Tuloy-tuloy ito, sir. Hindi pa natin masabi kung ilang percentage, but definitely may mga tapos na po tayong tignan ng mga lugar at mga building at magpapatuloy po ito hanggang sa matapos natin ang bawat sulok nitong napakalawak na more or less 30 hectares na compound po. Ma'am, as per PNP Chief kahapon, and I quote, baka mas PNP ang humingi ng tulong dahil accordingly, kung kanilang mga mahal sa buhay, hindi pinapayagang lumabas ang KOJC. So, sa tulong po ng kapulisan po natin, kasama po natin yung DSWD, ay may na-rescue po tayo na isang 20-year-old na lalaki at isang 51-year-old na babae at sila po mismo ay sinundo ng kanilang mga mahal sa buhay at hinihinarap sila. Yung mismong pamilya po nila ang hiniharap po ni Chief PNP kahapon. At maliban po dito ay nananawagan po tayo doon sa mga nakakamonito po sa atin ngayon. Kung meron pa po dyan sa loob ng KOJC na hindi pinapayagang lumabas, they are being held against their will, ay nakahanda po silang saklolohan at i-rescue po ng PNP. may na-arresto po yung PNP sa mga supporter ni Pastor Kibuloy? Kahapon po, sir, ay may inaresto po tayong dalawang katao, dalawang kalalakihan pagkatapos pong magpumilit na pumasok po doon sa KOJC compound in spite of the request po ng nagbabantay doon sa gate na hindi po pwedeng pumasok doon sa loob while ongoing po yung search po natin sa loob po ng compound. But for those who were inside the compound po, ay pinapayagan naman po sir silang lumabas. As per Brigadier General Torre, hahanapin lang nila yung entrance. Alam nila kung nasaan yung mga areas na underground entrance na lang. So ma'am, dun sa paghahanap, dun sa underground facility, meron na tayong update dun. Sabi nyo kanina, malapit na rin matuntunan itong si Pastor Kibuloy. Without giving specific, sir, tama po, nandun ngayon yung concentration ng ating search dahil nga na-detect nga po nung ground penetrating radar natin na mayroong sign of life sa ilalim po ng isang particular ground. But as to this specific location, I hope you understand na hindi po pwedeng sabihin yon at yesterday po ay ramdam na natin yung resistance ng mga miyembro po ng KOJC. Ayaw po talaga nila tayo, patuloy nila tayo pinapaalis dun sa lugar na concentration natin ngayon at binabantayan po natin yan at naniniwala tayo, kausap po lang kanina si General Torre at naniniwala tayo na malapit na nating matuntun kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place to na ito. Ma'am, ano naman po yung masasabi niyo sa aligasyon na yung mga kapulisan po natin yung mga lalaki po sa mga KOJC members? So, marami na pong lumalabas na misinformation, particularly sa isang network dyan. Ayoko na lang banggitin, but I'm sure alam niyo po kung saan po itong network po na ito. Na alam niyo naman po kung sino po yung may-ere ng mga misinformation po. And I don't need to say, but parang wala naman po dito. Anyway po, to set the record straight po, hindi po PNP ang nagsimula po ng gulo. Yung claim po nila, first day pa lang po tayo na pumasok doon na tahimik at nakiusap na payagan na tayong lumabas. Claim kagad nila, 7 ang namatay, maraming sugatan, but until now, wala po silang napapakita na 7 o 8 bangkay, except for 1 po, na hindi naman po ito direktang resulta ng pagpasok po natin. Yung tao po na namatay sa
sa heart attack ay 4 na araw nang nakaposte doon sa mga watchtower na inilagay nila. Napakarami po itong watchtower na nilagay po nila at dinudokumento lang po natin lahat at ipapakita natin yan in due time, pati po yung mga pulis natin na nasaktan, lalo po kagabi, may putok po na ulo na pulis po natin, may basag ang nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. In fact, kung mapapansin ninyo, hindi nanghuli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate yung tense situation kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan ninyon. Kung mapapansin ninyo, I'm sure alam niyo po yun, kapag ang gumamit po tayo ng tear gas, yung mismong mga pulis natin ay nakasuot po yan ng gas mask para hindi po sila maapektuhan. Ang ginamit po nila ay fire extinguisher po. Tinira po yung mga pulis natin at yung mismong mga members nila na mga sinasabi na tear gas, kaya binibidyohan nila na nililinis ng tubig yung kanilang mga muka at mata, ay wala pong katotohanan yon na galing po yun sa tear gas. And in fact, yung mismong mga pulis natin na tinira ng fire extinguisher, hindi po nagreklamo. Like we said, kung ang guidance po on the ground is not unless po na talagang serious yung magiging injury ng pulis natin, maximum tolerance pa rin po yung ini-implement natin because as much as possible, we want to really de-escalate yung situation po doon sa loob at labas ng POJC. Ma'am, how about po yung report na sinasaktan po ng mga KOJC members yung kanilang sarili, ma'am, para isisi po sa mga PNP personnel po? Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan at lahat po ng klaseng pagmumukha ay natanggap na po ng ating mga kapulisan. But they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilinan ng ating GPNP. Yung pagtitimpe ng ating mga kapulisan, pangatlong araw na po ito, walang tulog, walang halos ligo at pagkain yung mga pulis natin, limited ang movements, and yet na patuloy po silang tumutupad ng kanilang mga tungkulin at hopefully ay ongoing po yung negotiation ngayon dahil as we speak po, nakabalanda pa rin po yung fire trucks, yung boom truck, yung crane, pati yung mga wing van doon sa highway po. Wala pong nakakadaan dyan at gabi pa po tayo nakikipag-negotiate sa kanila na alisin po doon para hindi po ma-hamper yung delivery ng service po at makadaan po yung mga tao po doon. And in fact, yung mismong boom truck nila, yung crane, yung malaking bola po doon, ay nasa taas po yun ng mga CDM contingent natin na any movement at bumagsak po yun, may mamamatay na pulis po doon. So ganun po yung sitwasyon ngayon doon, but the situation remains manageable. Open po ang PNP sa negotiation, no less than the regional director, si General Torre, ang nakikipag-negotiate. Naalisin na nila yung mga nakabalantrang sasakyan po doon dahil base po doon sa permit na ibinigay po sa kanila. Ang pinayagan po sa kanila ay magkaroon po sila ng vigil at prayer rally at candle lighting doon po mismo sa loob ng KOJC. But what they did last night po ay bigla po sila nagkaroon ng lightning rally, kung ano-ano pong pagtatawag na ginawa, hinarang yung mga sasakyan, at kaya hindi po nadadaanan po ngayon yung lugar po na yon. At hindi po ang PNP, ang totoong sinasabi po nila, nirestrict po ng PNP yung pagpasok po ng mga tao sa Davao po. Hindi po totoo yun. Wala pong inilagay po na barricade or restriction ng PNP sa lugar po nila, sa parte po nila na nilagay po ng hakang po doon. Colonel, Ian Hanay from AQZ. Sundan ko lang po yung line of question ni Madam. How do you respond po doon sa mga allegations na may Davao Regional Police Officer na nag-yosi habang nasa ring ka? Mike, please, Mike. Please. Check. Colonel, how do you respond doon sa mga allegations na allegedly meron daw pong Davao Regional Police Officer na nag-yoyosi
naninigarilyo habang nasa raid kahapon despite ng ordinance na bawal manigarilyo sa Davao City. If there are reports similar to this, sir, the PNP will respond accordingly kapag na-identify po natin itong mga polis na allegedly may violation na po na non-smoking policy dyan po sa Davao po. And we will not tolerate this. We will identify them kung ilan po sila o kung may particular po silang pagkakakilanlan. We will respond to this. Papailan po natin sila ng kaso. At sabi nga natin, open tayo kung mayroong mga lapses, mayroong mga abuse of authority na nai-record on the part of ilang mga PNP ay idodokumento rin po natin yan. Kung meron po silang documentation on this, ibigay niyo po sa amin. At I assure you, no less than the Chief PNP ang nagsabi na we have to maintain discipline among our ranks po. Ma'am, may rally ongoing na rally outside KOJC. Nabanggit nyo naman na yung permit, hindi naman kung hindi nasunod, tapos nakaka-disrupt sa traffic at sa kung ano pang mga public activities. Anong klaro ng PNP doon sa mga nagsasagawa ng rally? May plano ba tayong pasukan sila or kung ano naman? Yes po sir, definitely. While sinabi ko nga po kanina, ongoing yung negotiation for the peaceful dispersal po itong mga nagharang po ng mga sasakyan, pati po yung mga tao dahil hindi na nga po nadadaanan itong highway. But after po, mabigyan po sila ng deadline to remove those vehicles na binalagbag po nila sa gitna ng daan at yung mga tao na naglagay po doon ay magkakaroon po tayo. We expect na they will be dispersed any moment in time po. At definitely po, meron po silang kakaharapin kaso po. Within the day po, within the day, kausap po si General Torre, ongoing po yung negotiation, there will be given ample time to remove yung mga inilagay po nilang stage sa gitna po ng kalye, yung mga tao po na naglagay ng mga upuan doon at naglagay ng barricade, pati po yung mga sasakyan. These are all being documented for to support the possible filing of criminal charges against those responsible for this situation. Overall, ma'am, kasi may nakita nga tayo sa loob, di ba, yung mga trafficking, alleged trafficking victims, tapos yung sa labas na yung rally. Ano na po yung mga nire-ready natin na reklamo or charges sa KOJC as an entity, hindi lang yung kay Pastor Tiburon? Pinag-aaralan na po ng ating mga lawyers kung ano po yung mga posibleng pwedeng isampang kaso at sino-sino po ang dapat papalagutin dito sa kaso po ng possible human trafficking if not sa illegal detention with respect po dun sa dalawang na-rescue natin, doon sa ginawang pananakit sa mga pulis po natin na nagresulta ng mga injuries. 6 po yung nadala sa ospital. Dahil nga because dun sa mga kanilang mga injuries na natamo and although they are all stable now and yung nangyari po na talagang binakityadahan po nila yung gitna ng daan, these are all the cases being documented po ng mga PNP lawyers and you expect we will file the appropriate cases in court po. Ma'am, ano po yung assurance ng public, ma'am, lalo na sa parte ng Davao, sa patuloy na pagpapatupad po ng PNP ng warrant of arrest laban po kay Pastor Tiburon? Laging sinasabi ng ating Chief PNP na ang reason kung bakit tayo doon ay patuloy natin na ini-implement ang isang mga warrants of arrest na inisyo ng korte at we have to remember, huwag nating kalimutan na itong mga warrants of arrest na ito ay relating sa mga serious offenses. Kaso ng child abuse, kaso ng rape, kaso ng sexual abuse, and even human trafficking, qualified human trafficking at that. Hindi tayo po pwedeng magbulag-bulagan dito, kaya nga patuloy tayong umaapila kay Kibuloy at iba pa doon sa mga officers ng KOJC. Let us all end this, let us take the moral ground on the part of the KOJC officers kay Pastor Kibuloy na siyang leader nitong KOJC. Sinasabi natin, umpisa pa lang, this is not the fight against the KOJC. This is a validly issued warrant of arrest against particular person na patuloy na nagtatago doon sa loob ng KOJC. Patuloy na lang hinahangangan yung pag-i-implement natin ng warrant of arrest. Kaya sana, kung meron nang gusto na matapos po ito, ang PNP po yun, sabi ko nga, hindi lang sila ang pagod. Yung mga pulis natin, 3-4 na araw nang walang tulog, kukunti ang pahinga, halos walang ligo yan. Siyempre, mga tao din po yan. That's why nag-augment na po tayo ng additional personnel para makapagpahinga po yung iba and to also maintain peace and order in those particular areas po.
Ma'am, balikan ko lang po dun sa yung mga na-rescue, ma'am. Saan na po sila ngayon, ma'am? At may karagdagang kaso po ba na kakaharapin yung mga akusado dahil sa na-rescue yung dalawang ano po? Yung isang babae po na na-rescue ay inirelease na po sila from the custody po ng DSWD dahil pakiusap na rin po nila na gusto nila makapagpahinga at to give some privacy at matagal pong hindi nakasama po nung anak po nung na-rescue po natin yung kanilang nanay at nag-execute po sila ng waiver na gusto na po nila magpahinga kaya nirelease po sila. Doon naman po sa isa ay nasa pangangalaga pa rin po ng DSW but we also expect na pakiusap na rin po ng kanilang tatay na bigyan sila ng pribadong oras para makasama at makausap nila yung kanilang anak. Patrick, meron ba suspension na permit to carry firearms sa Well, wala naman pong ganyang plano, sir, so far. Sabi ko nga kanina, manageable naman po yung situation doon at no less than the GPNP is there para po i-monitor at i-supervise yung ongoing search natin doon and of course to see for himself kung ano po yung situation doon sa Davao. But so far, nakokontrol naman po, although sabi nga natin, ang main concern natin so far ngayon ay maialis yung mga binarikadahan po na lugar doon sa malapit po kasi ito sa airport, so we don't want to further impede yung pagdaloy po ng traffic, especially na malapit na po ito sa airport. So if nanonood po yung ating mga kababayan dyan na mga miyembro po ng TOJC, sana po kung sinasabi ninyo na lagi natin naririnig na mapang-abuso ang PNP, walang takot sa Diyos, ay ibabalik natin sa kanila itong mga pananalita nila. Kung tayo talaga ay ayaw natin gamitin yung pangalan ng ating Panginoon dahil pare-pareho tayo. Magkaiba man tayo ng relihiyon, dapat respetuhin natin yung karapatan din ng iba. While they are entitled to their own opinion, yung lagi nilang sinasabi, freedom of expression. Pero lahat po ng freedom, just like any other freedom, yung freedom of expression, ay meron pong hangganan yan. Kung ito naman po kanilang ginagawa ay nakakaabala na po at nakakaantala po sa ibang mga tao, then the PNP in its exercise of police power has to intervene po. Ano ba mga napulis kang pakit? Wala naman po so far, pati nga po yung allegation nila na yung mga pulis natin ay nagtatanim ng kung ano-ano, tinaniman sila ng patalim, tinaniman sila ng baril at mayroong mga intensyon. Wala pong intensyon. At sabi ko nga po, dinodokumento natin yan na in due time, ilalabas po natin lahat ng mga nadokumento po ng body-worn cameras po natin. Lahat po ng mga pulis natin doon nakasuot po ng body-worn cameras. So antayin po natin na makumpay po yan at lalabas po ng mga totoong nangyari po. Mga paalat or warning sa OJC kung hindi na itigil yung barikada within the day, anong pwede gawin ng PNP? Well, definitely there will be forced dispersal within the day po at ayaw natin humantong yan sa gulo. Kaya I hope yung mga miyembro po ng KOJC, particularly yung kanilang mga leaders would heed to the request po ng PNP. At tinatawagan na rin po natin sa rin lokal na LGU po ng Davao na tulungan po tayo. Hindi po tama na bilalagpag po dyan yung mga fire trucks, yung mga mga malalaking equipment, mga private vehicles na nakakaabala po yan doon sa ibang mga mamamayan po ng Davao. Ano po masabi ng PNP doon sa isang police po na nakuhanan ng video na gumamit ng pepper spray sa isang member po ng PNP? Na-identify na po natin ito, bagamat ang sinasabi ng mga pulis doon na interview, even itong na-identify natin na bago nangyari yon ay sila ay minuha, sila ay sinipa at pinapaalis doon sa lugar na pinagpapahinga nila, but it does not justify yung kanyang action na gumamit ng pepper spray. So inalis na po doon siya lugar na yon, under custody na po siya ng Special Action Force at dinisarmahan na po at corresponding admin cases ang isasampa po natin. At kung sino man po yung naging biktima po niya ay pwede po natin siyang tulungan para magsampa po ng criminal case against this particular corporal po. Okay, any questions? Going once? Ano pa?
Colonel, yung sinabi nyo kanina na dapat within the day, clear na yun. Wala nang extension yun. Non-negotiable na. Yes po, kausap ko mismo yung RD po. Actually, kagabi pa po nila yun na nilagay. So, hindi na po tayo papayag na patagalin pa po ito. Sabi ko nga, hindi pulis yung kalaban nila dito. Ang kalaban na nila yung mga mamamayang na nai-istorbo, na antala, na hindi makadaan po doon sa main highway po ito. Yung nilagyan nila ng mga sasakyan. We will show to you later on yung mga sasakyan na ibinalantra doon, na which is definitely mali po yun. Mali po yung ginawa po nila na yun. Yun pong concentration ng operation. Maliit na parte na lang ba yun? I was instructed not to give specifics as to the area kung saan po yung concentration ngayon na meron pong na nahagip po, na sign of life po under the ground po. I don't want to give more clues than necessary po. But definitely, sabi ni General Torre, they are close to it. Yung area ba na yun na tumpok yun, Colonel, by chance? O meron na talaga kayong intelligence information na merong something dun sa particular area? Like we said, sir, naniniwala po tayo na nandyan po sila sa loob. Dahil we are of the information, may nagpo-provide po ng information na nandyan po sila. Kaya bakit ganun na lang po yung desire po ng PNP na talagang halugugin itong mga particular na lugar na ito. But one of the challenges really is we are being embedded at talagang grabe yung resistance na nare-receive natin. Doon kami nagtataka kapag lumalapit tayo doon sa mga lugar na pinpointed natin na posibleng kinakukuha nila, grabe talaga yung resistance. At we wonder why, bakit. So, sabi ko nga, a few minutes ago, kausap ko si General Torre and they are in high spirit and confident na sana itong sinasabi natin na lugar ay matuntunan natin. Baka magkaroon na ng mga fruitful and implementation po ng Wakan ng Paris. Ma'am, during pagsisimula ng operation, na pansin ko lang din doon sa mga video, nagpapatulog sila nung sirena. Is it a way to disrupt na po yung operations po ng PNP hanggang po ginagawa para mahirapan yung mga pulis po na? Yes po sir, sabi ko nga kanina, ang dami nilang nilagay na watchtower. Naglagay pa sila ng barbed wire dun sa likod at meron pong live wire. So bakit nila kailangan gawin yun kung wala ba talaga silang tinatago na meron doon sa loob? At yung sinasabi niyo po na nagpapadusog sila ng sirena ay talagang yun yung magbigay ng atensyon dun sa mga tao nila sa loob kung anong dapat nilang gawin. So pinapaghandaan nila ito at yun yung mga challenges talagang hinaharap ng PNP. At hindi po tayo susuko kahit gano'ng puyat, papagod at gutom yung mga pulis natin, ang instruction ng Chief PNP natin. Let us remain vigilant at maximum tolerance po tayo at kakayanin natin ito at mataas pa naman po yung moral ng inyong PNP dahil no less than our Chief PNP is there. Nakikita nila yung sasasol at yung mga leaders mismo ng PNP ay nandun para i-assure sila na they are being protected at iniintindi po yung moral and welfare po nila. Doon sa first dispersal mamaya, if ever na hindi sila makinig sa PNP, gumamit na ng fire extinguisher yung mga supporter tapos may pulis na rin na pumutok yung ulo. Paano hindi magiging violent yung dispersal mamaya kapag halimbawa may nanlaban ng mga member o taga-suporta ng Pasuloy? Well, sabi nga natin, ayaw nating dumating tayo sa punto na magkakaroon ng sakitan. Pero what we can assure you, hindi po manggagaling sa PNP ang panggugulo. Hanggat maaari, gusto nating maging matahimik po yung dispersal mamaya. Po mismo ang magtanggal. At sabi nga, we appeal doon sa kanilang mga leaders at no less than yung LGU po ng Davao na tulungan po tayo makipag-negotiate sa kanila dahil hindi lamang po sila naaapektuhan nung ginawa nilang barikada dyan at maging yung ibang mga mamamayan po ng Davao ay affected na rin po. So, hopefully po ay wala pong masaktan. But if ever po na magkakaroon po talaga ng resistance for that matter, then the PNP has no recourse but to implement the law. We also have Wala pong sinabi si General Torre, but according to him, the negotiation is ongoing and kung mag-fail po ang negotiation, then they will implement the law. That was his exact word. Careful kayo sa pag-harap ng tear gas, pero open ba yung option na yun to flash out yung mga main target?
Wala po sa option sir na gumamit ng mga ganito kasi kung meron po, kasabi nga natin na minsan natatawa na lang tayo dun sa mga misinformation na nilalabas. Kung ikaw ay pamilyar sa tear gas, kahit gaano kalayo yan, talagang ang sakit sa mata niya kung wala kang gas mask. Just can imagine kung mga pulis ay gagamit yan at wala sila mismong suot na pang-protection ay definitely po sila ang unang masasaktan. So there's really no truth na nagtapon po tayo ng tear gas yan. But these are not in the table right now po, sir. Any situation? Request lang. Total na, hindi ako na. It's not. Total na discuss na natin ng pahapya. Fitness na sa. Pero yung part na ay nag-i-ay, napakapagaling. Pinakita na sa akin actually na